Badong, wala na bang rally sa EDSA? Naku, hindi ko pa po nasisilip. Muulan kasi. Alam nyo ba, inuubo na ako. Naulanan ako nung isang araw. Pag umuulan, ayaw ko muna. Walang silungan eh. Ano tayo ron? Magkakasakit tayo, walang ano. Nanonood yata sa'yo, boss, yung vlogger naka-sombrero. Tumitira sa'yo kagabi sa live niya. Kaya pala masakit puwet ko to. Tinitira pala ako ng patalikod. Alam nyo kayong mga vlogger ni BBM, ang kulang nyo wala kayong ano yung urbanidad. Ano, alam nyo yun? Mga utak basura kayo. Event ng mga Duterte yun. Pupunta kayo ron tapos maninira. Pwede ba kami halimbawa, hindi nyo naisip to dahil mahina utak nyo eh. No? Huwag nyo sabihin may karapatan kayo, pero yung ang tawag doon yung hindi mo naman event, hindi kayo imbitado. Alam nyo yun? Hindi kayo imbitado, tapos pupunta kayo sa handaan nang hindi kayo imbitado. Marunong ba kayo mag-isip? Kami bang mga Duterte vloggers, nakita nyo, ang dami activity sa Malacanang, nakita nyo ba kami pumunta ron? Kasi meron kami, alam niyo yun, yung kahit tayo magkakaiba sana ng paniniwala, no? Kung hindi kayo bobo at may delikadesa kayo, ganun lang yan. Yan po nagsisimula yan sa kahinaan ng utak. Ito, tatanungin ko kayo ng matino. Kami bang mga Duterte vloggers may activity sa Malacanang? Halimbawa sinabi, lahat ng vloggers punta rito may pakain. Sa tingin nyo pupunta kami ron? Hindi kami pupunta ron. Bakit? May delikadesa kami at meron kaming konting kaperasong utak. Ngayon kayo pupunta kayo sa activity ng EDSA Shrine activity. Bakit kayo pupunta ron? Alam niyo namang event ng mga Duterte yun. 'Di ba? Dalawa lang yan. Wala kasi kayong delikadesa at saka wala kayong utak. Dahil kung kayo meron kayong kaperasong utak, kayong mga BBM vloggers na nagpupunta ron sa event ng mga Duterte, hindi nyo gagawin yun. Kasi mahihiya kayo eh. Ngayon, kung wala kayong utak, ano kahihiya nyo? Wala nga kayong utak. Naglalakad kayo na wala kayong utak. Nagawa nyo pang mag-vlog. Tapos magagalit kayo pagka binanatan kayo. Ayun yung problema, yung wala kayong common decency. Maging decente po tayo. Kahit na anong itsura nyo. Di ba? Magkantsawan tayo, magbanatan tayo sa politika. Magbanatan tayo ng mga prinsipyo na may prinsipyo, pero wag kayong mukha kayong yung patay gutom ba kayo sa views? Yun ang pinakamagandang katanungan eh. Kayo ba ay patay gutom sa views? Kasi kung patay gutom kayo sa views, nakakaawa kayo. Tapos sasabihin nyo na marami pa kayo. Bakit kinakailangan nyo pumunta sa mga Duterte events? Hindi pala kayo kayang isustain ng mga BBM supporters. Kahit na paanong tawag nyo rin, hindi nyo naman kami magugulo. Ang problema lang, wala kayong kaperasitong utak. Alam nyo, mga tunay, mga decente tayo, magkaroon tayo ng decency, magbangayan tayo, magpagalingan tayo ng argumento. Hindi yung baboyan ang gusto nyo. Pangit yun. No? Pangit na yun. Magpagalingan tayo, banatan nyo yung mga sinasabi namin. Pero huwag kayong pupunta sa event namin. Parang kami. Pupunta ba kami dapat sa Malacanang? Hindi ba? Pag kami pumunta sa Malacanang, ano sa tingin nyo yung gagawin ng mga vlogger ninyo at saka ng mga supporter ninyo? Hindi ba nakakahiya? May hiya kasi kami. Bakit kayo pupunta naman sa mga Duterte events? Para saan? Para ipakita nyo na kaya kong pumunta rito, hindi ako magagalaw. O di kayo na rin na nagpapatunay
No, kayo rin na nagpapatunay na mababait talaga yung mga Duterte. Bakit nyo sinasabi ng mga walang yan Duterte? Imagine niyo, kami kaya makakalabas pa sa Malacanang pag nagpunta kami ron? Simple lang yan. Yung common decency, yung maging decente kayo. Pwede tayong maging magkakalaban. Pwede tayong magpagalingan sa politika. Pwede tayong magbatikusan, magdebate kahit hindi tayo magkakaharap. Sinasabi namin, i-debunk nyo, kami naman, ganun din. Pero hindi para pumunta kayo sa mga Duterte events. Ano gagawin nyo ron? Di ba? Una, hindi kayo imbitado. Ang linaw naman siguro, ang mga nagpupunta ron, magpapahayag ng kanilang damdamin laban na pagtatanggol sa mga Duterte o laban kay Marcos. Kayo ba laban kay Marcos? Hindi ko maintindihan yung ugali nyo. Hindi ko talaga maintindihan yun. Tapos magtatapang-tapang, ay, ganito tayo, ganito tayo. Kala mo mga ano. Ako, galing din ako sa boxing. Kung hamon yung mga suntok-suntukan, magamong kayo ng mga boksingero. Tayo, pare-pareho tayong vlogger, no? Dakdakan tayo. Pero mali yung ginagawa ninyo. Ang tanong ko, patay gutom ba kayo sa views? Kaya nyo ginagawa yan? Ganun kayo kagutom sa views? Nakakaawa naman kayo mga vlogger. Wala kayong makontent. Ngayon, kung aminin nyo, patay gutom ako sa views yan, pwede kayo dun. Welcome. Ako pa mag-welcome sa inyo. Bibigyan ko pa kayo ng tubig, bibigyan ko pa kayo ng pagkain. Sa sarili kong bulsa. Pakakainin ko pa kayo. Sabihin nyo lang, patay gutom ako sa views badong. Hindi naman eh. Hindi naman kayo patay gutom sa views eh. Hindi ko talaga makuha yung ano na yun. Yung logic na pupunta kayo sa event. Hindi naman yata nila kailangan ng views, boss, bayad na sila eh. Dapat sabihin mo, boss, kapag tinanong ka doon sa Tuadcom, kung bakit mo sinabihan ng bobo, sabihin mo wala ka namang pinangalanan, pero kung aminado sila, wala ka nang magagawa. Si Takeru Miyamoto yun, BBM Vloggers. Nag-enjoy kaya si Binoy sa party-party. Badong, paki-explain why galit si Placido. Saan? Saan galit si Placido? Kanino galit? Hindi ka, anong sinabi? Hindi, wala ko idea, Crazy. Wala ko idea. Wala daw po silang makontent real to. Mahirap makisama sa BBM Vloggers, patalikod sila magbirada. Bas, nag-live po yung Maisog Convenor kanina. Please watch po. Ano sabi? Binanatan ng Maisog yung EDSA? Ano ba nangyari sa EDSA ngayon? Wala nang live sa EDSA. Walang Sabi nga sa inyo, nag-live lang ako doon kahit walang tao dahil yung gusto ko kasi makita kung paano nabakuran. Yung pala talagang totoong nabakuran. Fishing expedition. We love Duterte, God bless. Pag nahuli kayo ng DDS, baka magulpi pa kayo. Yun yata gusto nila eh. Yung tapos para for content pa rin. Gusto nyo, hindi po ganun ng mga Duterte. Pinalalayas lang namin. GMA. Napanood ko si Placido. Sam na live niya. May mga vloggers na nasa EDSA. Sir Bad, sunuran din kasi sunuran din si Ka Eric. Sunuran din? Explained by Placido.
Boss Buds Pads sa hindi ko pa po napapanood, galit si Placido sa mga DDS vloggers. For views at content lang daw ang mga DDS vloggers. Galit sa EDSA Shrine Rally cause they blame Attorney Vic for not joining. Talaga? Talaga merong nagbe-blame kay Attorney? Kayo po, nanonood kayo ng... Kasi he says yan eh. Ako hindi ko po nababanggit si Attorney Vic Rodriguez sa aking mga pagbablog. Sabi ni Placido, pinapahiya nyo lang daw ang mga Duterte. Talaga? Napapahiya ang mga Duterte? Nagpasalamat si Inday Sara sa mga taga EDSA Shrine eh. Tsaka ganito po 'yon, no? Ang mga vlogger po, vlogger si Placido, bayaran din na sinisira si Captain Dado, Kuya Trali sa EDSA. Huwag ganun magkaisa. Hindi po, yan yung problema. Ako, lahat, yung iba't ibang grupo, suportado ko lahat yan. Pero, ako magpapasya kung saan ako sasama. Kaya ako nasa EDSA, kapit lang na EDSA. Isang sakay lang ng MRT. Sabi ni Placido, for content lang daw mga vlogger sa EDSA. Anyways, talaga naman, hindi ko maintindihan, no? Kung may magkiklaim po na for content ang mga vloggers, totoo po yun. Ano po ba masama? No? Lalo na kung ang kinokontent mo ay Duterte. Hindi ko po, ako, sa tingin ko, pangit po yung banatan nyo yung mga vloggers for content. Kasi, nakilala nyo kami na nagko-content na yung mga vloggers. Banatan nyo yung mga sinasabi namin, pero wag nyo kaming banatan wag nyo banatan yung mga vloggers dahil sa aming trabaho. Trabaho namin yan eh. Marami pong nagawa ang mga vloggers na hindi po kayang gawin ng mga political leaders dahil sa amin nanonood yung mga tao eh. Ngayon, kung kami po ay babanatan nyo for content, trabaho namin yun. Pero kung ang kinokontent namin ay Duterte pa, magkakakampi pa tayo. Kayo ay Duterte pa, magkakakampi pa tayo. Pero kung babanatan nyo kami dahil kinokontent namin ng Duterte, wala po kaming problema dyan. Dati na kaming vlogger. Yun lang ang masasabi ko. Huwag nyong problemahin yung pagiging vlogger namin at vlogger na kami. No? Vlogger na kami bago pa kayo naging mga vlogger, bago pa kayo nagkaroon ng mga kung ano-ano. Yung mga vlogger po, nagko-cover kami ng event, no? Malaki po ang tulong ng mga vlogger sa mga politikong sinusuportahan namin. Yun lang po masabi ko riyan. Kaya wala pong problema. Nahalata ko, kanina pa yung vlogger na yan. Pinopromote nyo ba yan? Huwag nyo nang sabihin niya kung sino man yung mga BBM vlogger na yan. Hindi ko kilala, pare-pareho yan. Ang point ko lang, kahit sino pa yung mga yan, sana meron lang kayong urbanidad. What's the difference between Maisog? Ganito po, no? Iba-iba po yung grupo na sumusuporta kay Duterte. 'Di ba? Iba-iba po 'yan. Ngayon, kung ang pagkakapareho lang na may iba-iba silang paniniwala, kung ang pagkakapareho lang ng paniniwala ay Duterte, Duterte lang ang pagkakasunduan. Si Barbers Boss galit na galit sa mga vloggers DDS. Natakot admin sa mga tao sa EDSA. Sana mag-usap at magkaisa na lang, opinion ko lang. Mahirap po yung pagkakaisahin nyo. Sino ba pagkakaisahin nyo? Si Duterte tsaka sino? Ang problema po kasi, eto real talk po tayo .
Ang problema po kasi kayo dapat, kung may problema po yung mga leaders, bakit kayo mamumblema? Away po nila yan eh. Ang sinusuportahan, ako ganito lang po simple, ang sinusuportahan ko, Duterte. Ang Duterte lang. Wala akong problema sa iba. Kung ikaw ay sumusuporta sa Duterte, pareho tayo. Ganun lang yan. Direkta tayo, Duterte sinusuportahan. Ganun lang po ang paniniwala ko, paano ko hindi nalilito. Bakit ako malilito? Pag iba ba sinabi ng vlogger, mamomblema ako? Hindi. Kasi hindi naman ako supporter ng vlogger eh. Supporter ako ni Duterte. Duterte, ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte, ni Baste Duterte. Di ba? Bakit ko po problemahin kung may vlogger na nagsasalita ng ganito, na nagsasalita ng ganun? Sila mamoblema. Kasi hindi ko naman sila, yun yung problema ng mga tao. Hindi po, yan ang problema ng mga tao. Pag iba na yung pinaniniwalaan, sabi ng vlogger ko, ganito raw eh. Di, vlogger ka pala naniniwala kasi ako sa Duterte ako naniniwala eh. Ikalawa, hindi po leaders kaming mga vlogger. Kami po mga vloggers ay bagong media, tagapagbalita kami. Kami naghahandog sa inyo. Wala ba nagaganap na EDSA? Shrine? Meron. Kaya naroon kami. Binabalit, ito nangyayari. Di ba? Kung ikaw, tao, Duterte ka, tapos may iba ka pang sinusupport, Duterte ako, pero sabi ng vlogger ko, di, hindi, doon ka sa vlogger mo, walang problema. Ba't nyo kami isasama dyan sa problema ninyo? Sabi ng vlogger ko, wag daw supportahan si ganun. Ano ba sabi ni Duterte? Ang sabi ni Duterte, eto mga kandidato ko. PDP laban. Di ba? Tapos eto naman yung ini-endorse ko. Yung mga PDP laban, si Bato, si Go, at saka si Ipe, si Attorney Hinlo, Attorney Lambino, at si Attorney Jimmy Bundok. Yan po yung anim. Di ba? Yung mga ini-endorso naman niya, si Pastor Quebuloy, si Vic Rodriguez, si Chavit Singson, at ang number one kung senador ni Badong Aratlis, Senator Marcoleta. Di wala kayong problema. Mamamblema kayo pag naniwala kayo na Duterte ako pero hindi daw dapat iboto si ganun. Hindi daw dapat iboto si ganun. Hindi ko iboboto si ganun. Yun, doon kayo namumblema. Pinaglalaban nyo yung utak nyo. Fake news ka binabalita nyo eh. Walang basihan. Ganun ba, vindication? Pangalan mo palang fake news na eh. Meron bang pangalan, vindication? Hindi mo nga masabi pangalan mo eh. Tapos sasabihin mo kami fake news. Sige, magbigay ka ng isang halimbawa na pinake news ko. Hintayin ko vindication ha. Isang halimbawa. Ginawa to ni Elon Musk eh. Di ba? Doon sa nagsasabi na yung ex daw ay kung ano-ano daw. Sige, magbigay ka lang ng isa. Isa lang na pinake news ko. Wala, no? Wala ka masabi, no? Yung sinasabi ko sa inyo. Malakas ang loob ko dyan kasi hindi ako nag-fake news kahit kailan. Iba po yung news at opinion. Iba po yung binabalita at opinion. Ang opinion, akin yun. Tanong lang naman, ba't di sumipot ang maisog? Sila po tanungin nyo. Mahirap po akong sumagot niyan. Unfair po kung ako sasagot niyan. Vindication. Ano na? Fake news pala ako. Ano ang fake news ko? Isa lang. Nako, araw-araw po, libo-libong salita ang lumalabas sa akin.
Sa loob ng isang araw, ang dami kong binabalita. Ano ang fake news? Isa lang, magbigay ka lang. O kung wala kang isa man lang masabi, ikaw ang fake news. Sinasabihan mo kung fake news, wala kang masabi kahit isa. Di sumipot yan. Makapili yan. Mga BBM vloggers lang fake news kasama mga media. Challenge. Asa na? Vindication. Wala ka pala eh. Sa susunod, huwag kang magsasalita ng hindi mo kayang pangatawanan. Kasi baka patulan ka eh. 10 tao sa EDSA, boss. Dito na kami, boss. Kung wala na kayong makita riyan, malamang wala na. Ano magagawa natin? Ayaw na nilang pumunta. Alam niyo yun? Kaya tumodo nung Sabado-Linggo, malamang walang pasok, 'di ba? Ngayon may pasok na eh. Mamaya siguro pagka-uwian. Ipa-drug test president para tapos kung ayaw lamnadis. Alam niyo po kami, sinasabi lang namin, ito yung panawagan ng mga 'di ba? Pumunta na ron, narito kami. Alam niyo naman pag naroon ako, sinasabi ko sa inyo. Ako mamaya titignan ko pag may tao pupunta, pag walang tao, sino iko-cover ko? Kumbaga media kami, di ba? Magko-cover ka ng rally, wala nga rally. Ano iko-cover mo? Hindi po ako ganun. Pag walang rally, bakit ako magko-cover ng rally? No to EDSA Shrine. O sige, pabuwag mo yung EDSA Shrine. No to EDSA Shrine daw. Di pabuwag mo. Meron tayo dyan, pag nakita mo may pondo ng maraming tubig, mga DDS yan. John Wick, binabantayan na nila. Tuloy yan, Friday group. Matagal na po kasi yan di ba yung Friday group? Lagi tuwing Friday na yan. Hindi po ako nagpupunta riyan. Pumunta lang ako nung marami na. Kasi may i-cover na ako May rally na talaga. Sino i-cover ko noon yung panahon ng Friday group? Si Maui tsaka si Morales. Baka nagpalamig lang sa Robinson yung mga tao. Ayaw ko naman kayo lokohin na sabihin, ang dami ng tao dito, tapos 3 lang kaming vlogger yung naroon. Kasi nung nagpunta ko ron, 2 kaming vlogger, 3 kaming vlogger, 4. Una, 2 lang kami, tapos naging 4. Tapos mga 5 tao. At least tapat ako sa inyo. Yun po yung inabutan ko dun. Kaya nag-vlog ako, nagtalakay ako ng topic. Tapos uwi na ako. Boss, nagsama kayo dyan, KPL at Sercop sa EDSA. Wala, hindi pa kami nagkikita kasi pag naroon ako, wala sila. Opinion lang, nahiwagaan ako kay Vic Rodriguez at grupo niya. Rest day daw ngayon, sir, pang 7th day, pinos yan ni Miss Maui. O, kita nyo. Sila po kasi organizer So, pag sinabi nila rest day, rest day. Ayun nga, sinabi daw ni Maui, rest day daw. Sino pupunta? Ako po pupunta, parang magko-cover ka na rally, di ba? Nalilito po kasi kayo Pinagkakamali nyo na kami yung leader. Hindi po kami leader ng mga rally. Kami po na papaabutan lang. Halimbawa, ganito po ginagawa ng mga may organisasyon. So, papasabihan kami, meron rally sa ganun, baka gusto nyong umattend. Pag ako po attend, nananawagan ako kasi mahirap po mag-rally. Mahirap po mag-rally ng manawagan ka na rally tapos hindi ka naman attend. Kada magra-rally po ako, nananawagan po ako. Pupunta ko riyan. Mad. Boss, ano na po mangyayari sa EDSA? Aabangan natin. Isa rin ako sa nakikiabang.